And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH, no? So ang video na ating bibigyan ng opinion at reaction ngayon mga kababayan ay mula po kay kapatid na Tropang Ilonggo YouTube channel, no? First time ko lang po mag-react dito sa kanyang mga video mga kapatid. And kung gusto niyo ng mga advanced na balita mga kababayan na hindi pa pinapalabas sa mga mainstream media, i-subscribe nyo po ang YouTube channel ng kapatid na Tropang Ilonggo. Yung link niya nasa description lang ng video na ito. At ang topic natin ngayon mga kababayan, Philippine Navy kaya nang pasabugin ang submarine ng China. Napakagandang balita nito mga kapatid dahil sa wakas meron na tayong bagong kagamitan ngayon, na kung saan kaya na natin tapatan itong mga submarine ng China. But before anything else mga kababayan, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, at i-like itong video na to para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So huwag na natin patagalin to, simulan na natin kaagad. Breaking news! Naglagay ang mga Philippine Navy ng weapon system sa mga anti-submarine warfare helicopter para umano pangkontra sa mga submarino na pumapasok sa West Philippine Sea. Naku, China, gulat na gulat dito. Antala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mas lalo pang nanindigan na ipagtanggol natin ang ating mga teritoryo, lalo na ang mga mangingisdang Pilipino na nangingisda sa Bao de Masilok. Ito Good ang news ating tututukan ngayong araw na ito. Yan, ang magandang Saglit lang balita. ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Huwag kalimutan guys, i-subscribe nyo si Tropang Ilonggo. Nasa description yung link ng kanyang YouTube channel. Ayon umano sa balita, ang Philippine Navy ay naglagay umano ng weapon system sa kanilang anti-submarine warfare helikoptero pang mapalakas umano ang kanilang kakayahan sa external defense at isang 50 caliber heavy machine gun ang inilagay umano sa EW-159 anti-submarine helicopter. Ginawa rin umano ng Philippine Navy ang test-fire ng mga weapon system na ito na nilagay umano sa isang kanilang EW-159 anti-submarine helicopter. At ayon, Pero inyong mga kapatid, may anti-submarine helicopter na po tayo ngayon. Ngayon ko lang to na nababalitaan mga kababayan na meron na pala tayong ganito kagandang mga kagamitan ngayon sa Pilipinas. Grabe. panga umano rito, ang Philippine Navy ay nagpapalakas umano ng kanilang maritime security gamit ang kanilang anti-submarine capability sa pamamagitan umano ng pag-deploy ng mga asset at paggamit ng mga weapon system na nakatuon sa pag-detect at posibleng pag-rescue ng anuman undersea threat. Isa sa mga hakbang na ginagawa umano ng Philippine Navy ay ang pag-deploy ng mga anti-submarine warfare assets sa mga strategic na lugar sa karagatan. Pagkakaroon ng mga anti-submarine warfare asset ay isa sa malakas na deterrent sa mga potensyal na banta sa ilalim ng dagat. Ito umano ay nagbibigay din sa kanilang mga kakayahan na ma-detect ang mga neutralize at mga posibleng submarine threats. Bukod pa umano rito, ang Philippine Navy ay nagpapalakas din ng kanilang mga maritime security sa pamamagitan ng modernisasyon ng kanilang puwersa. Kasama umano sa mga plano ng modernisasyon ang pagpaprokura ng mga advanced na anti-submarine warfare vessel tulad ng mga missile equipment, frigate at mga napagkakaroon ng mga ganitong vessel ay nagbibigay ng kanilang mga malawak na sakop at kakayahan sa paglaban sa mga submarine threat. Magagamit rin umano ito sa West Philippine Sea para maprotektahan umano ang mga teritoryo natin na pag-aari sa West Philippine Sea kung saan umano illegal na umano na pumapasok ang mga submarino ng ibang mga bansa dito sa atin mga teritoryo. Isa na nga rito na madalas ay pumapasok umano ang mga submarino ng China sa mga pinagtatalunan umano teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, layunin umano ng Philippine Navy ang paglagay ng anti-submarine capability sa EW-159 helicopter ay ang pagpapalakas ng kanilang maritime security at ipagtanggol ang bansa laban sa submarine threat. At ayon pa nga umano rito, nagpapalakas umano ng kakayahan sa anti-submarine warfare. Ang paglagay ng anti-submarine capability sa EW-159 helicopter ay nagbibigay ng kakayahan sa Philippine Navy na makapag-operate ng mga anti-submarine mission. Alam niyo mga kapatid, simula talaga noong maupo si President Bongbong Marcos, sunod-sunod na po talaga mga kababayan, yung pag-upgrade ng ating mga kagamitang pangdepensa sa ating bansa, Ngayon lang ako nakakarinig ng mga ganitong balita mga kababayan, Dahil madalas ko kasi napapakinggan mga kapatid na mga headlines dito sa lahat ng social media platform puro lang naman bangayan ng mga politiko
no? And dito ngayon mga kababayan, first time kong makarinig na presidente, no? Priority niya ang ating depensa. Ito na yung kwan mga kababayan, ito na yung pinagkaiba ng ni President Duterte and ni President Marcos, no? Although si kay President Duterte kasi mga kapatid nung mga panahon niya, iba din kasi ang priority niya, no? And hindi ito naging prioridad ni President Duterte noon eh. No? Although tinaasan naman niya yung sahod ng mga military at mga pulis, no? Pero pagdating kasi sa mga ganitong bagay mga kababayan, sa pag-upgrade na ating mga kagamitang pandigma, medyo hindi ko to nababalitaan dati. Although meron din naman siyang mga nabili, meron naman tayong naangkat na mga bagong mga gamit dati, pero hindi ganun ka kwan eh. Hindi ganun ka tawag nito aggressive, no? Yung progress ng ating kwan, ng ating pag-upgrade sa ating mga kagamitang pangdepensa para sa ating bansa. Unlike ngayon mga kababayan, no, na sunod-sunod na po yung mga balita natin na meron na tayong mga ganitong kagamitan, no, na pwede nating pangtapat dito sa mga taga-China. Pero yung mga kapatid, ang alam ko lang na helicopter ng mga ating bansa yung mga typical lang, no, na typical lang na mga helicopter. First time ko pong marinig, no, na meron na pala tayong anti-submarine na mga helicopter ngayon. No, napakagaling po nito mga kababayan, no, nakakatuwa po na kahit papaano, no, sa kabila ng mga corrupt na opisyal natin, meron na rin tayong unti-unting na i-invest mga kababayan. Tuloy natin. Ito ay nagpapalawak ng kanilang kakayahan sa pagdetect at pag-track at pag-neutralize ng mga submarine threats sa mga karagatan. Ayon pa nga umano rito, ang mga advanced na sensor at teknolohiya sa EW-159 helicopter ay nagbibigay ng mas malawak na sakop ng situational awareness sa mga naval force ng bansa. Ito mga kababayan, isa din to sa mga naging masasabi nating impluwensya, no, ng Amerika sa atin. Siyempre kaya sinasabi natin yan tell me who your friends are and I will tell you who you are, 'di ba? So nung mga panahon ni PRRD kasi mga kapatid, no, pro China yung mga taga China yung mga kaibigan niya. 'Di ba? Kaya medyo talamak, no, talamak at bulto-bulto yung mga pasok ng mga kontrabando dito sa Pilipinas. Pero ngayon mga kababayan, iba na no? Amerika na po yung Amerika na po yung kaibigan natin ngayon. Kaya siguro isa na rin ito sa masasabi nating impluwensya ng Amerika sa atin, no? At sa wakas mga kapatid, no, binalik na rin yung balikatan na yan. Dahil isa yan noon sa mga itinigil ni President Duterte nung mga panahon niya, no, dahil ayaw nga niya sa Amerika mga kababayan at mas gusto niya dito kay Xi Jinping. No, so tinigil niya, talagang kinukontra niya itong Amerika. Pero ngayon mga kapatid, no, nakakatuwang isipin na balik na uli sa normal yung mga balikatan exercises na yan. Importante kasi yan mga kababayan. No, kasi at least na-update ang ating mga army, yung ating mga kasundaluhan sa latest na trend, no, sa pakikidigma, no. Yung balikatan kasi mga kapatid, parang sharing of ideas yan. No, and I don't know lang kung anong masishare ng ating mga army tuwing balikatan Pero sigurado ako mga kababayan, marami pong natututunan ng ating mga sandatahang lakas ngayon dito sa gaganaping balikatan. I think this coming April na po yan magaganap mga kapatid, dyan po sa may Batanes Island. Tuloy natin. Ito ay nagbibigay ng mas mga detalyadong impormasyon tungkol sa pagkilos at lokasyon ng mga submarine na nagpapahintulot sa kanilang mga magplano at magdesisyon na mas epektibo. At ayon pa nga umano rito, ang anti-submarine capability ng EW-159 helicopter ay bahagi ng pangkalahatang pagsisikap ng Philippine Navy na palakasin umano ang kakayahan ng maritime defense. Ito ay nagpapahusay sa kanilang kakayahan na magprotektahan ang mga karagatan at ang mga maritime interest ng bansa. At ayon pa dito, ang anti-submarine capability ng EW-159 helicopter ay nagpapalakas din umano ng kakayahan ng Philippine Navy sa external defense. Ito ay nagbibigay ng kanilang kakayahan na magtatanggol sa mga potensyal na banta sa ilalim ng dagat, lalo na sa mga strategic na lugar sa karagatan. Ang paglalagay umano ng anti-submarine capability sa EW-159 helicopter ng Philippine Navy ay naglalayong palakasin ang maritime security at proteksyon ng bansa laban sa mga submarine threat. Ito ay bahagi ng kanilang pangkalahatang pagsisikap.
Ang pinagkaiba kasi talaga mga kapatid, no, nung panahon ni PRRD, parang napakalamyan ang depensa ng Pilipinas eh. 'Di ba? Napakalamya. Although meron naman siyang ginawang mga kwan nun, mga arrangement doon sa kanyang kaibigan na si Xi Jinping. Kasi 'di ba? Parang napapabalita nga dati yan na parang joint exploration ba 'yon? Diyan sa may West Philippine Sea, pero I think plano lang naman 'yun mga kababayan, no. Walang nangyari. No, sa madaling sabi, walang nangyari po noong panahon na 'yon. Hindi ito sa sinisiraan ko si former President Duterte mga kapatid. Ito pa ay sinasabi ko lamang, no, kasi mahilig din talaga tayo makinig ng balita. Pero ang naging isang bagay na maganda lang din ginawa ni PRRD dati mga kapatid noong panahon na 'yon, yung mga mangingista natin kahit papaano naman, no, napakiusap niya doon kay Xi Jinping na oy Ping, baka pwedeng hayaan mo muna yung mga mangingista namin maglayag diyan sa may West Philippine Sea. No? Hayaan mo muna makapaghanap buhay kami kasi sobrang mahal na ng galunggong dito sa Pilipinas. No? Parang ganun eh. Kasi nakapaglayag pa naman yung mga kababayan natin ng mga time na yun mga kapatid. No? Kanya nga lang, noong naglaon na, parang bumalik, malapit nang bumaba si PRRD, bumalik na naman sa dati mga kababayan. Hinaharas na talaga to the point na wala na. Yung mga Navy na lang natin yung naiwan dyan. No, yung mga mangingista natin, no choice na talaga mga kapatid, no. Nakikipagpatintero na sila sa mga Coast Guard Coast Guard ng China. Kasi syempre mga kababayan, nararamdaman na ng China nung time na yon, no, na bababa na si Digong, no, bababa na si Duterte, and hindi pa nila kabisado yung takbo ng utak ng susunod na presidente. Kaya noong time na yun mga kapatid, talagang struggle din ng ating mga mangingisda noong mga panahon na malapit nang bumaba si PRRD. Na mapapanitili umano ang kaligtasan at soberanya ng bansa sa karagatan. Dayon pa nga umano rito ang EW-159 Wildcat helicopter, isang British multi-role military helicopter na binuo umano ng Leonardo Yoki, isang makabuluhang karagdagan sa maritime air asset ng Philippine Navy at isang mahalagang bahagi ng Jose Rizal class anti-submarine frigate firepower. Itong mga kababayan, napakalaking tulong po ito para sa ating Philippine Navy at lalo na para maprotektahan ang ating soberanya at ang ating bansa sa sino man magbabanta umano sa ating mga teritoryo. Ayon pa dito, ang pagsasama ng 50 caliber heavy machine gun ay higit na nagpapahusay sa mga kakayahan ng misyon ng sasakyang panghimpapawid na nagbibigay sa AFP ng isang kapangyarihang sistema ng armas upang labanan ang mga potensyal na banta sa maritime domain. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo rito at makukomento mo? At sa iba pang mga balita. Ang masasabi ko mga kapatid, well done, Mr. President. No, palakpakan natin yan. Diba? Napakagaling. No? Nakakatuwa mga kababayan na may mga balita na tayong napapakinggan na ganito ngayon, no? Na kung saan tumitindig na tayo ngayon sa ating mga karapatan dyan sa may bandang West Philippines. Although hindi pa naman tayo talaga totally nakakapalag mga kapatid kasi mahirap din naman kasi talaga, no? Na susubukan na agad natin pumalag kahit medyo kulang-kulang pa ang ating mga kagamitan. Pero napakagandang balita nito mga kapatid dahil kahit papaano, no, worst comes to worst mga kababayan, meron na po tayong pwedeng pantapat dyan sa mga kagamitan ng China, especially sa kanilang mga submarine. Yun po yung isa sa pinaka-importante dyan, no? Although hindi pa naman talaga natin kaya ng harap-harapan ngayon, pero kung magkasamaan man talaga, no, ng panahon to at mapilitan tayong lumaban kahit hindi tayo handa, at least may magagamit na tayo ngayong mga kagamitan, no? And siguro masasuggest ko mga kapatid, ano, kung meron sana dito mga taga Coast Guard na nanonood sa atin, no, kung sakali mang bombahin ulit tayo ng water cannon dyan sa may West Philippine Sea, hindi ba pwedeng makipagbombahan na lang din tayo ng water cannon? 'Di ba? Wag natin gamitan ng baril. Pag binomba tayo, gamitin natin yung prinsipyo na pag binato ka ng tinapay, batuhin mo rin ng tinapay na nandoon sa loob ng bote. 'Di ba? Nandoon sa loob ng garapon pala. No. Pwede naman siguro yung mga kapatid, 'di ba? Kasi syempre kiniklaim naman natin yung West Philippine Sea, nasa atin talaga 'yan at pinanalo na natin sa kaso mga kababayan. Kaya nga lang itong China, matigas ang ulo, no? Naglabas ng kanilang mapa, mapa na galing pa sa panahon ng kalululuhan nila daw, no? So, ang ginagawa nila tuwing may mga mga resupply mission,
binobomba nila tayo ng tubig. How about kaya mga kapatid, ano? Kung once na bombahin nila tayo ng water cannon, makipagbombahan din kaya tayo ng water cannon, no? Kasi total, kaya nga tayo nandun kasi tinitindigan natin na atin yan Bakit kaya hindi subukan yan ng ating mga Navy, ng ating mga Coast Guard, mga kababayan, ano? Bakit kaya hindi natin itry yan na makipagsabayan tayo ng bombahan ng tubig? At least wala namang mamamatay dyan. Although may mga masasaktan dyan, no? May masasaktan talaga sa lakas ng pressure. Pero di ba, at least gumaganti tayo. No, ito lamang ay suggestion lang naman mga kapatid. Kung sakali, baka pwedeng makipagsabayan tayo ng bombahan ng tubig dyan, ng mga water cannon. Na mga kababayan, ipagpapatuloy umano ng gobyerno ang pagtatanggol sa maritime territory ng Pilipinas at pagtulong sa mga mangingisdang Pilipino. Ayon umano kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sinabi niya pa dito, ang payag bilang tugon sa kamakailang mga pag-unlad sa West Philippine Sea, kung saan may nauulat umanong presensya ng isang barkong pandigma ng China at isang kapansin-pansin umanong pag-atake sa mga paggambala sa elektronikong komunikasyon na nakaapekto sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Salita umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago umano lumipad patungo sa Canberra, Australia. Sinabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakakabahala umano ang kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea kasi sa dalawang elemento, yun is the Coast Guard ng China ang gumagalaw doon sa area natin. Ngayon Navy na sumama pa ang mga fishing boat, kaya nagbabago ang sitwasyon. Dati ang China Coast Guard lang ang binabantayan sa lugar. Ngayon meron na ang Navy at fishing boat. Kaya nagbabago ang sitwasyon ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kumbaga mga kapatid, gatas na ng China yung West Philippine Sea natin, no? Imbes na malaya tayong nakakapangisda dyan, wala na. May mga Navy na rin silang kasama. May backup na rin yung Coast Guard nila, no? So I think ginagawa nila yan para maprotektahan yung mga fishing boats nila, no? Samantalang yung mga kababayan natin, no, ng mga Pilipino, kawawang-kawawa, nakikipagpatentero diyan sa mga Coast Guard, no? Alam niyo, masaklap dito mga kababayan, no? Teritoryo natin, parang tayo pa yung dayuhan diyan. 'Di ba? Sa totoo lang mga kapatid, yun po talaga yung totoong pakiramdam ko diyan, no, sa ginagawa ng China sa atin. Teritoryo natin yung West Philippine Sea na yan, pero parang tayo pa yung mga dayuhan diyan. Bakit kamo? Tayo yung tinataboy 'di ba? Sarili nating ari-arian, sarili nating lupa, sarili nating karagatan, tayo yung tinataboy. 'Di ba? Kaya siguro it's about time na rin mga kababayan na pumalag na tayo, no? Hindi naman kailangan na barilan lagi. Hindi naman kailangan na pag binomba tayo ng water cannon sagutin natin ng mga Armalite yan, hindi naman, no? Sagutin lang din natin ng water cannon, no? Pwede naman tayo magdala diyan ng mga kuan natin ng mga sasakyang pandagat natin no? Dapat may dala din tayo, dapat kumbaga may karga din dapat yan ng mga water cannon para anytime, no, na anytime na pwede na i-water cannon ng mga taga China yung ating mga kababayan diyan, sabayan din natin ng water cannon, palakasan na lang tayo. 'Di ba? Mas maganda yun talaga pinaka-suggestion ko diyan, no? Makipagsabayan tayo ng water cannon sa kanila, wala namang problema doon. Sa kabila nito, nananindigan umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya bibitawan ang alimang teritoryo ng Pilipinas. Tiniyak din niya sa mga mangingisdang Pilipino ang patuloy na suporta ng gobyerno. Ayon pa sa Pangulo, ipagtatanggol natin at patuloy nating susuportahan ang lahat ng ating mga mangingisda. Ang ating mga mangingisda na kumikita sa pangingisda, at patuloy naman nating tutulungan sila at patuloy umanong tutulungan ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iyan ang pangunahing prinsipyo. Ang mga mangingisda ay dapat payagang mangisda sa kanilang tradisyonal na pangisdaan na kabilang umano sa maritime territory ng Pilipinas. Ayon pa nga umano sa sinabi ng Philippine Navy nitong Martes na inalam umano nito ang pinagmulan ng interference na nakaapekto umano sa electronics at communication equipment ng mga barkong Pilipino sa West Philippine Sea. Kasunod umano ng pagdami ng mga barko at mga insidente sa West Philippine Sea. Nabataan din umano ng Philippine Navy ang isang barkong pandigma ng China Navy, na mga barko ng China Coast Guard at mga bangkang pangisda ng China sa karagatan umano ng Pilipinas. Ayon pa umano sa nakalat nating impormasyon, patuloy umano nagpapatrolya umano ang Philippine Coast Guard. Ito yung dahilan mga kababayan kung bakit itong China galit na galit sa Amerika.
no, at panay parinig sila sa Amerika na huwag kayong mangialam sa mga issue namin sa mga tulad dito sa Pilipinas, no, sa Taiwan. No, huwag kayong mag-take side, no. Ayaw nila kasi mga kapatid na nakikialam itong US dahil once na magpakita na ng presensya itong Amerika, mga kababayan, sa kanyang mga kaalyadong bansa tulad natin Pilipinas and Taiwan, no. Yung mga ginagawa nila ngayon, magdadala sila ng kung ano-ano diyan, mga Navy na mga barko nila, pang Navy. Nabubulol ako. Magdadala sila ng mga barkong pandigma nila, yun na lang, no? Barkong pandigma nila. Hindi na nila pwedeng gawin yan, mga kapatid, pag ang presensya ng US nandyan na sa may bandang West Philippine Sea. No? Hindi na nila pwedeng gawin yan. Kasi syempre, ang Amerika magdi-display dyan. O ngayon, pag dinala nila yan, ano ibig sabihin yan? No? Ngayon, ang problema dyan, mga kababayan, no? Ang problema ngayon dyan, kung paano yan ngayon lulusutan nitong taga-China once na mangyari na yung mangyari na yung tawag nito, yung balikatan diyan. Papaano kaya ngayon lulusutan ng China na panatiliin nila yung kanilang presensya diyan sa may bandang West Philippine Sea? No, kasi hindi naman pwede, mga kapatid, na once nandyan na yung US, nandyan din sila, no? Especially na ang US po ay naniniwala na sa Pilipinas talaga yung West Philippine Sea na yan. Dahil syempre, kinikilala ng US yung kaso na pinanalo natin eh. No, kinikilala ng Amerika yon. Ito lang China hindi kumikilala. Ngayon, paano kaya gagawa ng paraan ng China yan na mapanatili nila yung kanilang presensya diyan, no? Kaya itong China, mga kababayan, ayaw na ayaw nila, galit na galit sila diyan sa Amerika. No, kasi alam nila medyo ibang usapan na yun, mga kapatid, pag yung warship ng Amerika nandyan na sa may bandang West Philippine Sea, tapos nandyan din sila. No, ibang usapan na kasi yun. Yan yung iniiwasan ng China hanggat maaari. Ayaw niya na nangingialam itong Amerika. No, pero wala eh. Ano magagawa natin? Alangan naman, pabayaan lang natin dyan yung mga teritoryo natin dyan na agawin nila. No, hindi naman pwede yung ganun. Syempre aminin na natin, hindi pa naman talaga natin kaya ang China, no? Kung giyera lang ang pag-uusapan, wala talaga tayong laban, mga kababayan. So, naging mautak lang din talaga tayo na bumalik tayo sa Amerika, no? Kasi ang Amerika, 'di ba? Itinakwil na ni President Duterte 'yan, no? Sa kabila ng kabutihan ng Amerika, mga kapatid, tinakwil ni President Duterte yan. After ni President Duterte, tinanggap pa rin tayo pagdating ni President Marcos, tinanggap pa rin tayo ng US, 'di ba? So, diyan mo makikita na in good times and bad times, mga kababayan, yung tawag dito, yung pagmamahal ng Amerika sa Pilipinas nandyan pa rin. Although may mga nagsasabi na ginagamit lang daw tayong decoy ng Amerika sa interest nila dito sa China, pero I don't think so, mga kapatid, no? Kasi kung magkaganon man, damay pa rin naman tayo kasi tayo yung pinakamalapit sa China eh. Kahit naman hindi tayo umanib diyan sa Pilipinas, sa US, no? Panigurado yung mga kababayan, gagawin pa rin tayong hostage ng mga Chinese na yan. No, tayo pa rin ang gagawing hostage dahil may history na tayo dito may history na tayo sa Amerika eh. No, kung matatandaan yung mga kapatid, Amerika din po yung nagtaboy ng mga Hapon dito dati. No, sila General MacArthur, 'di ba? Kahit sabihin natin hindi tayo nakabalik ngayon sa US, no, hindi tayo nakipag-alyansa sa Amerika, no. Pagdating ng araw, mga kababayan, no, gagamitin pa rin tayo ng China bilang pang-asar niya dito sa Amerika. Ito yung pinagtanggol niya dati, di ba? Ngayon, saan na to? Saan na yung Pilipinas ngayon? Kumbaga, tayo yung gagawin nilang mga decoy niyan, no? Kung magpapadecoy, kung papayag lang din naman gawin tayong decoy ng mga bansa na yan, sa Amerika na lang ako, di ba? At least sigurado, at least doon maayos, no? May maayos silang sistema. Kaya pabor ako na bumalik tayo sa Amerika. Dati, okay sa akin, umokay din ako dyan sa China eh. Pero nung lately na, mga kababayan, no, nung kalagitnaan na ng term ni President Duterte, sabi ko, pucha, wala nang magandang ginawa tong taga-China. No? Puro na bulto-bultong mga shabu dadala dito sa Pilipinas.
Tapos yun na nga, no, yung mga online casino talagang umuso no. Yumabong yung negosyo nila dito sa Pilipinas eh. Ay sabi ko, hindi talaga pwede na na sa China tayo kakapit, no. Nung una akala ko kasi siyempre bagong upo si PRRD noon, sinuportahan ko rin ano. Ito share ko lang sa iyo mga kapatid, no. Sinuportahan ko. Akala ko may magandang impact sa market ang China since na nakipagkaibigan tayo sa China. Pero wala eh. Mas lalong lumala, no? Mas lalong lumala yung sistema ng ating bansa nung mga panahon na 'yon, no? Especially doon sa droga. Grabe yung tukhang ng mga panahon na yun, mga kapatid. Grabe din yung pasok ng tuloy-tuloy-nadang shabu ng mga panahon na 'yon, no? And yun na nga, yung mga online pogo na yan, grabe, sikat na sikat din. Yung online na mga loan apps, namamayagpag din, no? Ang daming mga hinaras natin mga kababayan, no? So, yun yung napag-isip-isip ko, dapat sa US na talaga tayo, no? Di ba rin nang kumampi tayo sa Amerika? At least sa Amerika, maayos, no? May maayos sila na pamamalakad. At ang ating Bureau of Fisheries, Aquatic Resources sa Bao de Masilok para mabantayan ang ating mga mangingisdang Pilipino na nangingisda sa West Philippine Sea. At ayon pa nga sa ulat ng Bureau of Fisheries, mas dumadami na ngayon ang nangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea dahil binabantayan ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources at para mapangalagaan ang kanilang seguridad dahil ang mga barko ng China ay nandun lang nagbabantay, umiikot lang sa Bao de Masilok. Samantala ito ay teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Ito ang inaangkin ng China, ang Bao de Masilok, ang kanilang Yan na nga eh, di ba? Para tayong nagiging dayuhan dyan sa sarili natin teritoryo na yun bang, para bang trespassing, tayo pa yung trespassing, no? Tapos pilit tayo na tinataboy at ang mas worse pa doon, bina-water cannon tayo mga kapatid, no? Para tayong mga basura diyan sa gilid-gilid ng daan na dinadaan na lang sa water cannon, no? Yung pagwawalis. Ganon yung muka natin, ganon ko mapipicture out mga kababayan, yung muka natin diyan sa West Philippine Sea. And 'di ba nakakatuwa na at least itong presidente natin ngayon, si President Bongbong Marcos, isa yan talaga sa mga concerns niya ngayon. Ito teritoryo. So balit, pinanindigan ng Pangulo na hindi ito ibibigay sa kanila dahil ito ay sakop pa ng Pilipinas. Kaya walang karapatan ang China sa Bao de Masilok na pag-aari ng Pilipinas. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre, hanggang dito na lang ang latest video natin. Maraming salamat. So yan mga kapatid, no, wag natin kalimutang suportahan si kapatid na Tropang Ilonggo, no. And yun na nga mga kapatid, nakakatuwa na yung presidente natin talagang pinaglalaban yung West Philippine Sea na yan, no. Dati kasi nung panahon talaga ni PRRD mga kapatid, napag-isip-isip ko na siguro ibigay na lang natin yan sa China para wala ng gulo, no. At least ngayon nabuhayan ng loob yung ating mga kababayan, especially sa ating mga mangingisda mga kapatid, ano. Pwede pala, no? Pwede pa palang bawiin yan, pwede pa pala natin ipaglaban yan, no. Sa tulong ng Amerika, mababawi natin yan at maaayos yung issue dyan sa West Philippine Sea, no? Anyway guys, hanggang dito na lang yung content ko, no. Kung nagustuhan niyo po ang ating topic ngayon, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and huwag niyo po sana kalimutang i-subscribe talaga si Tropang Ilonggo YouTube channel. Yung link nasa description, no. Kung gusto niyo mga advance sa balita, subscribe niyo yan. Hanggang dito na lang. Adios.